Uy, little talks. Di dirty talks. Oh my God! Pipigilan po nating mapunta sa dirty talks. Little talks na tayo. Little talks. Little talks. Is it okay to check your partner's phone? No. Ay, gusto ko yan! No. No. Why no? Ito yung debate. Guys, ito yung debate. Bakit? Kasi diyan kayo mag-aaway. Ano ang instinct? Instinct ng babae. Instinct ng babae. Ano naman tayo? Parang iniisip ko, bakit okay lang maging kabit pa sa kanya? Why? At kabit ka ba? Ha? Kabit? Sa akin, alam mo, mas okay sa akin maging... Okay lang maging kabit. Basta sabihin mo sa akin kabit ako. Naging kabit ka na? Di ko pa alam. Di ko pa alam. Nakapang-ghost ka na ba? Ha? Yun yung ano mo, label mo. Di ba lagi ka naghahanap ng label? Tapos ang label na ibibigay sa'yo, kabit. At least may label. Diba? Importante ang label. Yun nga lang, ang label mo, kabit. You only live once. Be a kabit. Mark, sana sa 2025. So may pinarepare ang Little Talks na questions. Umikot lang din naman sa mga couples, relationships, situation, mga ganyan. Dahil yun naman ang iyong expertise. Tatanungin natin si Mark, ano ba yung mga perspective nito sa buhay, di ba? So may mga questions tayo dito. Gusto ko siya maging debate, pero syempre, pwedeng same tayo ng perspective, ng opinion about it. So, simulan natin sa unang question. Nakakaba naman yan. Eto. Should couples post each other online or keep it private? Depende kung anong sitwasyon nyo. Kasi may mga ibang tao na hindi ma-post at yun lang talaga sila. And may mga tao na talagang pinupost talaga yung mga jowa-jowa nila sa social media. Ano po yung para sa'yo? Dapat ba pinupost mo yung jowa mo o dapat ba hindi? Or ipa-private mo lang kasi personal life mo yun? Kung content creator ka, keep it private. Keep it private. Popost mo siya from time to time pero hindi yung ibabalagbag mo sa online kung anong meron kayo. Kasi maganda yung may part ka sa buhay mo na privado talaga. Ganon. Pero kung hindi ka content creator, gusto mo lang post them. They deserve to be seen. Sa mga kaibigan mo, lahat ng friends mo sa Facebook. Dapat ipagsisigawan mo na mahal mo yung tao. Ikaw. Popost mo ba? Hindi. Hindi. Hindi kasi din ako masyadong ma-post. If... May nag-ano dun may nag-react sa back. Hindi, nabulong sa sarili ka ng puti. Hindi niya alam sasagot. Pwede mo siyang gawing private, pero hindi dapat siya secret. Yeah. So parang pwede mong i-post, pero hindi palaging post, tapos hindi man pala kayo magkakatuluyan. So parang para saan pa na pinost mo at binilandra mo sa social media, tapos ending pala rin pala. Yung kung hindi kayo kakasal. Story lang. Tapos, pili lang yung makakita. May tinatago ka na nun eh. Close friends. Close friends. Close friends review. Close friends. Isa lang pala, no? Oo, madami ko. Rate na ba? Sasabihin, post mo naman ako. Tapos pag-post, naka-green, close friend lang. Ipopost mo. Ipopost mo sila, pagsisigawan mo na mahal mo isang tao. Pero wag mo naman lahat ibalandra. Wag mo lahat. Akala ko, wag mo ipopost lahat. Isa-isa lang. Isa lang. Wag mo isabay-sabay i-post. Baka magalit yung isa. Anyways, tama yung sabi mo. Keep it private but not a secret. Yeah, but not a secret. Anyways, next. Ito na ba? Yeah. Uy. Gusto ko to Who apologize first after a fight? Should it always be the guy? Sinong gusto mo una sumagot? Ikaw na. Ako na. Okay. For me, i-analyze mo muna kung alam mo na medyo mali ka. Hindi siya dapat laging lalaki, hindi siya dapat laging babae. Kung alam mo na medyo off ako or nagkamali ako doon, ikaw yung unang magpakumbaba. Tama, no? Yeah. Depende sa sitwasyon na pinag-awayan, sa yung issue na pinagdi-discussionan, yung ganun. Ikaw? Lalaki. Lalaki lagi? Lalaki. Oh. Lalaki. Lalaki talaga, lalaki.
Kahit pa mali yung babae. Oo. Hindi ko na-expect yun ha. Kasi ako, balance ako eh. Hindi naman talaga magsasorry, but siya dapat yung unang mag-reach out na sorry. Sorry kung nag-away tayo. Pero pakinggan mo yung side ko. Papakinggan ko yung side mo. Pero mag-sorry dapat laging lalaki. Dapat lalaki. Oh, Para, sa akin ha, ako lagi nagsasorry. Sorry. feeling ko ikaw yung makasalanan. Madami kasi ako kasalanan. Kayo mag-sorry daw, kahit pa mali yung babae, mga lalaki. Pero babae, pag mag-sorry yung lalaki, pakinggan nyo naman. Kasi minsan matigas yung ulo ng mga babae, no? Parang nag-sorry na nga kahit alam nilang mali sila. Alam nilang hindi dapat sila yung magsusorry pero nag-sorry pa. Tapos yung babae, nagtatampo pa na nagtatampo. Huwag, pakinggan nyo na yung sorry. Kaya nag-sorry yung lalaki kasi ayaw ka talaga mawala niya. Kahit alam niyang Mali hindi ka. siya mali. Ang mature mo sa part na yun. Mature naman talaga ako. Pero di ba? Oo. Pag lalaki mag-sorry, mahal ng lalaki yung babae. So appreciate it. Huwag ka na magpabebe pa. Next question. Hindi ko alam paano... Parang nakakatakot yan sa tanong na yan, ha? Is it okay to stay friends with your ex? Hindi para sa lahat, pero para sa akin, okay lang. Mas gusto ko yun. Okay. Pero, hindi na dapat. Lalim na, no? Hindi na dapat. Hindi na dapat. Kasi lugi naman yung magiging next mo, kung friend ka pa rin sa ex mo. Di kahit pa paano pinagsamahan kayo nun, nagkatinginan kayo sa mata ng ex mo eh. Pero, okay lang din kapag talagang friend na friend lang talaga kayo. Pero mahirap maging magkaibigan yung ex, ha? Oh, yeah. I think depende kasi. For example, meron kasing naging magjowa na nag-start sila as friends. Kumbaga, may pinagsamahan sila as magkaibigan tapos naging magjowa sila. Pero merong mga couple talaga nag-start sila. Sobrang rare na merong para sa akin na maging kaibigan yung ex. Pero sa akin, okay lang as long as you know your limit tsaka yung boundaries mo. Ex ko katrabaho ko eh. Oh? Pero okay lang naman kayo. Yeah. Kasi, So, friends kayo. friends with friends. up. Friends with friends. Pero okay lang naman. Okay lang maging magkaibigan kayo ng ex mo basta hindi makaka-apekto kung anong merong darating kang relasyon. Saka pag ex na dapat. Kung magkaibigan kayo, magkaibigan na lang. Wala nang maghahalikan. Pag yung may bago ka na tapos kaibigan mo para na ex mo, hindi na talaga. Hindi na talaga pwede. Para sa akin, okay lang. Ako, maging kaibigan ko, ex ko, personally, okay sa akin lang. yun. Pero syempre, isipin mo yung darating sa yung bago, isipin mo rin yung taong darating sa kanyang bago. Irespeto mo sila. Kala ko puro joke lang mga sagot ito. Okay din naman pala siya kausap. Syempre. Joke lang. Uy, ito yung next question. Medyo ano to ah. Can dating apps create real love? Can dating apps create real love? Sa mga nakikita ko sa social media, maraming nagwo-work na couple na nagkakilala sa dating apps. So I think yes. Yeah. Iba lang yung pinagsimulan, social media lang. Hindi lang siya like organic. Tama ba yung term ko? Yung parang Organically. natural Destiny. lang natural lang na nag-meet, hindi sa social media. Pero nag-workout siya. Na I think nagkakaroon din ng real love siya. Maraming ganun eh. Agree. I can call Facebook, Instagram, TikTok, dating apps din eh. Kasi pa may nag-chat sa'yo dun. Ganun. Diba? So that create real loves din. Diba? Hindi lang naman sa dating app. I consider dating app, lahat ng app na pwede mo ka mag-chat. Tingin mo ba, gano'n ba dapat tumatagal yung mga talking stage? 45 days. 45 days. Parang manok lang kasi. After 45 days, pwede mo nang kainin yung manok. Diba? Pakailan na tayo 44, so bukas pwede na. Pwede na lagayin yung itlog. Ay, di, joke lang. Uy, little talks. Di dirty talks. Oh my God! Pasensya na po, ang little talks po. Hindi pipigilan po nating mapunta sa dirty talks. Little talks na tayo. Little talks. Very, lang to, chill na question. Who's more likely to overthink? Girls or boys? Overthinker ka ba? Overthink?
pag sinabi mo babae, parang stereotype eh. Pero kung pasagutin mo yung question na yan na in your personal perspective, I think lalaki. Di lang namin pinapakita, pero madalas kayo mag-overthink. Hindi ko in-expect na sasabihin mo lalaki. Ay, in-expect ko sasabihin mo talaga babae. Madali lang kayo magtago ng nararamdaman. Kung nag-overthink kami, hindi namin papakita sa inyo. Oo, hindi showy ang mga lalaki. Pero pag babae kasi pa nag-overthink sila, sinasabi nila, pinapakita nila. Kaya nasasabi ng tao, babae yung nag-overthink madalas. Pero the reality, lalaki din eh. For you, lalaki. Oo. Yeah. Madalas ako mag-overthink. Di lang siya mag-good morning sa akin, napapaisip na ako. Di na ba ako mahal nito? Di na good morning sa akin eh. Hindi, seryoso. Ganyan small little things na papa-overthink kami lalaki. Kagaya kagabi, di ka nag-chat o napapa-overthink ako. Sabi ko, sino na kayang kausap na ito? Mas expressive kasi ang mga babae. Babae. Yes. Di ba, Kyle? Di ba? Si Kyle ba, overthinker ka ba? Di mo sure? Si Mark lang ata yan. Ikaw? Mga babae, for me. Kasi hindi ko naman alam yung side ng mga lalaki. Yeah. Para sa akin, mga babae. Uy! Is it okay to check your partner's phone? No. Gusto ko No. yan! No. No. Why no? Ito yung debate. Guys, ito yung debate. Bakit? Kasi diyan kayo mag-aaway. Hindi kayo mag-aaway kung wala kang tinatago. But, as you said, babae, overthinker. Mic drop. Kaya nga, so, kailangan mo bigyan siya ng assurance na, okay, wala akong tinatago, wala akong ginagawang masama. So, okay lang na ipacheck yung phone. Parang what do you mean check? Yung titingnan niya na lahat? Si-check niya, yeah. Yun ba? Para sa akin, hindi. Hindi talaga? Hindi. Nahuli ka kasi, bit ka kasi. No, hindi ako nahuli sa phone, ha? Nahuli ako sa personal. May nagsumbong. Bad trip. Na may deal kami. Joke lang. Joke lang. True. Parang, pwede bang pagkatiwala ka? Magkatiwalaan mo na lang ako. Ganun. Kasi ang hirap nun, pag chinecheck mo yung, kunyari, jowa kita, tapos check mo yung phone ko, gano'n ka regularly mo i-check yung phone ko? Ayun lang, parang okay naman kung regular ka na nagche-check. Pero, eto ha, ako personally, hindi ako ma-check ng cellphone, pero pag may instinct ako, for example, nagkaroon ng instinct. Instinct ng babae, na naman tayo. Tapos, for example, tingnan check, ng phone mo. Tapos, hindi mo pina-check yung phone mo. O that means meron kang So parang ng random check lang. Oo. Okay lang. Okay lang. Random check. Pero yung regular, Regular check, hindi. Hayaan mo magkaroon ng privacy rin ng lalaki. Regularly ba? Wag. Kasi masisira kayo. Hindi, ako dun sa'yo. Agree ako dun. Kung regular, parang okay naman. Okay na regular yun. ka naman check. Pero yung parang paminsan lang, okay lang. Pero mas prefer kung alam niyo yung password ng isa't isa. Pero sana, wag niyo i-check ng out of nowhere, kutulog yung lalaki. Huwag niyo naman ganun. Pwede niyo i-check na, pera mo cellphone mo, may gagawin lang ako. Yung alam mo dapat. Oo. Para may time siya mag-delete. Alam mo yung sagot mo, hindi ko alam kung maniniwala na ako sa'yo, tapos bigla kang liliko ng daan ng sagot. So parang, ano ba talaga? Hindi ko na alam. Pero, so far kasi, based on my experience, kapag hindi ko binibigay yung password ko, nag-work kami. Tumatagal. Hindi, wala naman ang tinatago, but there's some stuff na, syempre, kunyari kami ni Kyle, nag-uusap kami. Lalaki. Minsan, pag makita nyo yun, anong iisipin nyo? Boys talk eh. Minsan boys, joke lang yan wala yun. Kunyari lang, boys talk, di ba? O hindi naiintindihan ko yung part na yun. At saka meron kang personal, for example, like family matters, na ayaw mo alam mo yung mga ganun bagay. Kaya pagka-chat mo yung best friend mo, hindi niya pwede makita. Best friend mo kasi, may share mo lahat sa best friend mo. Para kang alam mo yung pag may therapist ka, private yung conversation niyo eh. Yeah. Ganun. Ano bang iniisip ang best friend? Inisip ko kabit eh. Hindi. The way na sinasabi niya parang kabit eh. Naman, joke lang. Pinsan yun, pinsan. Pero okay, kabit ka ba? Ha? Kabit? Sa akin, alam mo, mas okay sa akin maging... Okay lang maging kabit, basta sabihin mo sa akin kabit ako. Oo. Okay lang maging kabit? Oo, basta sabihin mo sa akin na kabit ako. Hindi, wag mo itago na may jowa ka. So naging kabit ka na? Di ko pa alam. Di ko pa alam. Medyo kasi may thrill kapag kabit ka eh. Di ba? May nagtatago kayo, bawal kayo makita nito.
Di ba? Ang thrill nun pare, di ba? Di ba? Di ba, Tol? Naghanap pa siya ng kakape. Alam mo, papalitan ko na talaga ng title to. Dirty Talks na talaga to. Hindi, pero ano, sa'yo? Sa akin, kung okay lang maging kabet? Siyempre hindi. Ano ka ba? Magkaiba tayo. Siyempre hindi. Sorry. Timing na lang ako. Hindi, siyempre hindi. Oh, hindi. Parang iniisip ko, bakit okay lang maging kabit pa sa kanya? Why? Ewan ko. Basta for me, hindi siya okay na okay, pero personally, I can tolerate it. Pero alam mong mali yun, di ba? Oh, mali yun. O so bakit nga okay lang Bawal sa'yo? yun. Di ba anong sabi nila? Masarap ang bawal. Masarap ang bawal. Pero kung ako, di ako mag-hope na magiging kami. Sumasakit yung ulo ko sa'yo. Walang problema Pero yun. hindi ko siya maano talaga, bakit okay lang maging kabit? Bakit nga, sige, ito yung tanong, bakit sa'yo, para sa'yo okay lang? Bakit? Kahit alam mo na mali yun, kahit Okay. alam mo na masarap yung bawal. Ang pagiging kabet, mali talaga siya. Pero, bakit siya na-invento kung di mo pwedeng gawin? Hindi mo siya pwedeng gawin. Ay, bakit pa na-invento yung word na kabet kung di mo pwedeng gawin? Hindi nga siya pwedeng gawin, kaya nga na-invento yung kabit. Okay. Na-experience naman na maging kabit. Hindi ko wini-wish na maging kabet. Hindi ko siya wini-wish, pero okay lang. Alam mo yun? Para sa'yo okay lang. Okay lang. Basta sabihin mo sa akin na kabet ako. Pero kasi, hindi ako yung makawalan eh. Ikaw, tapos yung jowa mo ngayon. Pero, okay ka lang ba na mag-settle as kabit? That's the question. Para sa sarili mo, okay ka ba na, yun yung ano mo, label mo. Di ba Yeah. lagi ka naghahanap ng label? Oo. Tapos ang label na ibibigay sa'yo, kabit. At least may label. Diba? Importante ang label. Yun nga lang, ang label mo kabet. So for example, may jowa ka, yung jowa mo may kabit, magagalit ka ba sa kabit? Dahil sinasabi mo na okay lang maging kabit. Magalit ako sa jowa ko. Hindi sa kabet. Di ba? Kasi pag yung kabet kasi, masaya sila. Masaya sila. Kasi nakukuha nila yung gusto nila other than being the main person sa buhay ng babae o lalaki. Pero other than that, nakukuha nila yung gusto nila. Masaya sila, yung thrill nandun. Pero kunyari, mahuli mo yung jowa mo may kabit, isisiyo mo yung jowa mo. Ba't ka maghahanap ng iba? Kung mahal mo talaga ako. Hindi makipaghiwalay ka na kayo ng dalawa. Diba? Ang contradicting nung answer niya. Magagalit siya sa jowa niya pero hindi siya magagalit sa kabit. And then, okay lang siya na maging kabit siya. I give up. Personally, okay lang. O, diba? Gusto ko ma-experience lahat ng prospect ng pag-ibig. Kasi nga sabi mo sa akin kanina, gusto mo ma-feel yung kilig, yung attention, as Mark, diba? So, ngayon, understandable naman kung bakit, maintindihan bakit gusto niya maging kabit. You only live once, be a kabit. And Mark, sana sa 2025. Uy. Okay. Ito medyo personal to sa akin na question na to. Okay lang ba namang ghost? Is ghosting acceptable? Is ghosting acceptable? Ikaw muna kasi medyo mahaba-haba answer ko dyan. Nakapang-ghost ka na ba? Ha? Nakapang-ghost ka na ba? Di. Uy, mukhang marami na tong na-ghost. Di. Di pa? Yung totoo? Meron syempre. Meron na. For me, okay lang. Bakit okay lang? Bakit okay lang? Kasi minsan, may mga bagay na alam mo na lahat yung explanation, yung sagot na hindi mo na kailangan kausapin yung tao. So, kailangan mo lang mag-live gracefully sa isang situation. So, okay lang mang-ghost. Medyo sad tong parang rebat ko sa'yo. Ewan ko, cut mo to. Pag mo yung namatay, gusto mo magpaalam sila o hindi? Gusto mo paalam? Oh, exactly. Kaya nga naging ghost Gusto ko sila yung niliteral na yung ghost. Hindi pwede. Naranasan ko yan sa part ko, na-ghost na rin ako ng ghost ako ng tao. Pero kailangan magpaalam eh. Magpaalam ka sa kanya, bigay mo sa kanya yung exact reason kung bakit mo gusto umalis. Huwag mo i-ghost. Okay, let's say ganito. For example, yung situation is, depende kasi sa situation. So, kung ang situation, for example, yung tao na to, for example, nasaktan ka ng sobra-sobra na lahat ginawa na ng kagaguhan sa'yo,
and alam mo na kailangan mo ng alisan, hindi mo na kailangan siyang kausapin, pwede ka mag-ghost. Pwede ka mag-ghost. Pero kung yung tao naman is okay, wala naman siyang ginagawang masama, and alam mo na may gusto lang siya sa'yo, interested lang siya sa'yo, and then nag-uusap ko, and then biglang na-realize mo na, parang kailangan natin mag-stop, hindi to mag-work. Kailangan mo explain. Kailangan mo kausapin. Yun yung part. So, I think, depende sa situation. If like super, grabe, notorious na yung pinagagawa sa'yo, na sobrang sama, sobrang sakit, sobrang deep na ng sugat na binigay sa'yo, okay lang, mong ghost. Personal. Yun sa akin. Kaya pala binlock niya ako, no? Na-ghost ka na? Na-ghost na ako. Maraming beses? Isang beses. Isang Sa buong buhay ko, isang beses lang. Ang sakit? Oo. Di mo masisisi sa sarili mo kasi alam mong may ginawa ka mali. Oo. Di mo masisisi. Pero yung parang thoughts na sana sinabi niya maalis na siya. Di ba? Parang naiwan ka sa ere. Hindi naman naiwan. Deserve ko naman yun. Pero yung thought na sana nagpaalam naman siya para alam ko na next move ko. At least sana medyo naayos pa. Di ba? At least sana na-realize mo na maaga na ayaw mo wala itong babaeng to. Gusto kong may gawin. Pero nung gagawin mo na ako, nakablock ka na lahat. Wala mo lang paalam. Di ba? Di na magpaparamdam sa'yo. Ha? Wala ka na magagawa. Wala ka na magagawa. Pero what if may magagawa ka sana? Di ba? Alam mo, feeling ko, sobrang dami mong regret sa buhay. Madami akong regret sa buhay. Ginudge ko siya, Pero sinabi naman niya kasi sa akin. Oo, kasi hindi naman ako perfectong tao. May mga nagawa din ako mali. Madami ako nagawang mali. Okay, so proud of you. Sana natuto ka. Kaya inunahan ko na yung karma. Inunahan mo yung karma. So sobrang dami mong kasalanan, inunahan daw niya yung karma. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang unahan yung karma. Okay, ito. Should a guy always pay on the first date? Yes. Yes. This is so basic, Basic guys. yan. Kung wala kang pera, huwag ka makapag-date. Pero, guys should be paying on the first date. Pero, kung yung girl mag-offer naman na mag-split sila, why not? Naka-inlove kaya yun. Diba? Kung mag-offer ka sa akin, ako na magbabayad. Hindi, split tayo, ako na. Mamahalin ko yung babae. Diba, tol? Oo. Mamahalin mo na dahil lang gusto mo kapag-split ng Hindi kasi parang parang amateur isipin na parang, siguro, di ko iniisip ito. Pero kasi pag pumasok sa isip ko yon, siguro naisip mo ba, may mga bills din to, may mga responsibility sa buhay. Yung date kasi, dating stage is sobrang magastos siya pagdating sa starting of relationship. Yeah. So kapag mag-offer yung babae na siya na, pero di mo siya hayaan magbayad Yung thought lang. Kasi may isip mo, ang dami na mapasok sa isip mo. Considerate siya, mga ganun. Di ba? O kaya, pero minsan kasi sa lalaki, nahihiya ka. Na ba? Nahihiya ka. Pero yung thought, di ba? Ang ganda. Pero I think sa mga unang mga dates, okay lang na lalaki. Tama ka naman doon. Yung gesture na ganun, okay din sa part nyo. Pero pag syempre matagal na kayo, tapos nagsasama na talaga kayo, ibang usapan na yon. Parang kailangan maging considerate kayo sa bawat isa, sa isa't isa. Diba? Na parang hindi pa laging lalaki, hindi pa laging babae. Yeah. Minsan kung sino mas capable, o kung minsan kung feel mo, ikaw, ganun. Bigayan. Kaya nga couple kayo, partner kayo. So lahat ng bagay, partner kayo. So una pala maging partner na kayo. Yeah. Does social media ruin relationship? Oh, I like that. Yeah, it does. Kasi di ba social media, yan na yung outlet ng mga tao na makipag-chat. Isa pa lang yun. So nagkakaroon ng outlet yung tao makipag-chat sa iba. So outlet na siya. So na-ruin yung relationship. And then dun din nagkakaroon ng away. Kunyari, ako content creator ako. So yung kung may jowa man ako, mag-iselo sa ginagawa ko. Ganito pa rin. It does ruin it. May hugot. Parang may pinagdahanan to It does. Kaya nga, tama yung sabi mo, keep it private but not a secret, yung relasyon nyo. Tapos, dapat pinapaintindi mo sa kanya, sa babae, sa lalaki na ito yung ginagawa ko. Compromise lang. Parang ibang level kapag content creator ka eh. Kailangan mo ipa-explain talaga ng maayos sa partner mo na ito yung ginagawa ko and hanggang dito lang. Yeah. Ikaw? Yeah, agree ako dun. Maraming nasisira. Kasi yung social media dapat alam mo rin kung paano siya gamitin ng tama. Yeah. Ng
kung paano ka magiging accountable or responsible dun sa paggamit mo ng social media, di ba? Hindi yung mga pinapanood mo, puro mga babae, mga ganito, ganyan, di ba? Saka it does not just ruin relationship. It does ruin a new relationship na binibuild mo. Kasi dahil social media, ang dami na natin nakikita. Ay, sana ganito, sana ganyan, sana ganyan. Social media yun eh. The reality is, minsan hindi naman totoo yung nangyayari sa social media eh. It's just for, content. Content. Especially now. Sobrang iba ng reality. Yeah. Last question. Okay. Ano yung pipiliin mo? Get 1K a day or bigyan ka ng isang bagsakan 100 million? Like 1,000 every day or 100 million isang bagsakan? Gusto ko, assurance. Assurance. Kesa 1 million o 1K a day, mas gusto ko assurance. Kasi ano mo yung pera kung di ka naman binibigyan ng assurance. Diba? Pero kung yung question mo, piliin ko na lang 100 million a day, piliin ko yun. Pero mas gusto ko assurance. Insurance gusto mo? Alokin kita insurance. Nag-insurance ka ba? Hindi, joke lang. Pwede ba sa insurance na kapag nawala siya, may makuha kong pera? Wala naman, di ba? So 100 million. 100 million. YOLO ka. Oo. Kasi 100 million, di mo alam kung kailan ka mamamatay. So kung hihingin mo yung 1K a day, so kung mamamatay ka next week, makukuha mo lang 7K. Kung isang linggo ka na lang na nabuhay. So 100 million agad. Gastusin mo na yung 100 million, maging masaya ka na sa buhay mo. Ganon. Galing. Sobrang talino mo dun sa part na yun. Sobrang proud ako sa'yo. Pero assurance talaga, assurance. Meron ka bang questions for me for the last time? Bago ko yung fast talk natin. Like, konti lang to, mga 3-4 na fast talk. Single ka? Single ako. Single? May kinakausap ka ngayon? May kinakausap ba ako? Na romantically. May kinakausap ka romantically? Tinatry ko. Hindi. Meron ba? Oh, nilitong-lito siya, oh. Nilitong-lito siya. Ito yung parang someone alam mo interested sa'yo, tapos kinakausap mo. Meron ka nun. Meron nagkakausap sa akin. Anong pangalan? Pero parang wala tayo sa face na yun. Bakit Hindi pinapatagal pa? Hindi ko siya feel. Hindi mo feel. Sorry, baka mo. So sa lahat ng nag-try, parang hindi ko siya feel. So ba't nag-uusap pa rin ka? Hindi na. Like, Hindi na. Kawawa mo ka. Sorry. Sorry kung sino ka man. Pasensya na ako. Hindi na siya na. Gusto na ask mo akong question. Oh, that's it. Sa babae ba, nagkakaedad na tayo. Nagmamadali ba kayo na makahanap ng partner sa buhay? Hindi. Siyempre, minsan may isip mo na parang, minsan lang to, sobrang minsan lang na, etong age na ako, wala pa akong partner, wala pa akong nalalande or something. Pero hindi pa naman ako umabot sa point na parang, o kahit sino na lang, para lang, hindi ako ma-pressure na wala pa akong jowa. I think hindi naman ako nagmamadali. Kailangan mong ma-feel na, parang siya na talaga, ito na talaga yung nafe-feel ko na the one for me, yung ganun. Pero kung hindi mo pa siya nafe-feel, huwag mo ipilit kasi masakit pag pinilit. Masakit pag pinilit. Yung relasyon. Yung relasyon. At saka, nag-waste ka ng time. Diba? Sayang yung effort, sayang yung time. So, huwag mo na ipilit kung feel mo naman, hindi naman pala talaga. That makes sense naman. Siyempre kasi pag minadali mo yung isang bagay, pangit eh. Mas magaling, take your time. 45 days. 45 days kayo mag-usap. Tapos, after 45 days. Pwede mo nang kainin yung manok. Ayun, pwede. Saan ka nagkulang? Ako? Saan ka nagkulang? Wala naman. Sigurado ka? Hindi ko alam. Wala kang regret sa buhay mo? Wala. Wala? Wala naman. Mayroon ka bang ex na naisip mo pa rin hanggang ngayon? Wala rin. Wala? Sometimes, minsan-minsan. Sino? So, masarap yung manok na may buhok. Sino yung ex yung pinakaminahal mo? Yung una ko. Oh. Pinakauna. Sino yung pinakauna mo? Si... Close pa rin kayo? Hindi na kami nag-uusap. Hey, minahal ka niya daw, ha?
May iba na siya eh. So, Si E. Meron tayong ganyan eh, yung parang greatest love natin. Pero sa buhay talaga yung, ewan ko, most of the situation kasi nakikita natin, kung yung taong minahal mo na una talaga, hindi nagiging kayo. Rare, ang napaka-rare, no? High school sweetheart, sobrang rare nga. I think ganun din yung nangyari sa akin sa una, kaya hindi nag-work out. Sobrang tagal. Pero yun ang magandang imagine mo, yung taong minahal mo nung una, siya makakatuluyan mo. Yung taong minahal mo na pinakauna mong minahal mo talaga, out of normal, gumit ulit kayo, tapos magiging kayo. Tsaka rare lang. Kung yun talaga Sobrang rare mangyari yan, pero kung nang mangyari yan, kayo talaga. Kaya ex, baka naman paramdam. Ikaw, may naisip ka pa na ex mo? Ha? May naisip ka pa Which na one? ex? Dami ah. Ha? Ano 24 ka dyan? 23 lang. 23 na ex? Oo, 23. Legit? Binilang niya kasi. Wait, legit nga? Ha? 23 ha? Nagulat din ako. Dami. Pero yeah, sana may natutunan ka naman sa 20. Sobra. 23, wala kang matutunan. Ang dami ko natutunan. 23 lesson of my life. 23 roses. Oo, 23. Yung lahat ng nangyayari sa buhay mo, talagang lesson yan eh. Huwag mo lang papalagpasin yung lesson na yan. I-sink in mo yung lesson na yan. Kasi dyan ka nabibuild eh. Kung sino ka ngayon, dahil sa mga naranasan mo dati pa, hindi lang about sa relasyon, about sa lahat ng naranasan mo sa buhay. Dahil sa mga pinagdaanan Sa mo. pinagdaanan mo. So dapat sa bawat challenges na pinagdadaanan mo sa buhay, may natututunan ka May para hindi matutunan ka mawalan talaga. ng kwenta yung mga pinagdaanan mo. Yes. Right? Yes. Kaya lahat ng lesson importante. Anyways, thank you. Salamat. Nag-enjoy ako. Oo, Seryoso. Sobra. Wala na yung timer Well, hindi ko niya. na pinansin yung timer. Dapat 30 minutes lang eh. Parang isa-isang oras tayo. Kita ko wala na eh. Salamat, thank you. Thank you so much sa time. Next time, gawa tayo ng segment o usapan natin. Yeah, sobrang saya ng gantong usapan lang. Chill lang, di ba? Chill lang. Maganda. Mag-bye ka sa ating mga viewers. Bye-bye po. Apat. Bye-bye po. At least maganda nga nagpapaalam kasi pangit yung ginagos. Thank you guys for having me and then sana may natutunan kayo sa akin. Pero kung may natutunan man kayo, sana tama yung natutunan nyo. Thank you for having me. Thank you for having me. So, piliin nyo guys, yung mga dapat at tamang kunin sa mga napanood at napakinggan nyo from us, okay? Hindi lang from Mark or di ba? Hindi lahat ng sinabi namin ay pwedeng, sundin ko to, ganito pala dapat, di ba? Di ba, Mark? Maraming salamat for watching. Mag-suggest kayo ng mga pwede namin gawin, mga pwede namin i-shoot na content, segment, ideas, mag-comment lang kayo. And yeah, don't forget to follow us, like this content, share. Maraming salamat again. This is Andrea. Mark Sanose, tahimik lang. Starting now. See you sa next episode ng Little Talks. Bye! Good job!